ni Pastor JK nga makadala siyang pulong, no? Kay kung kami lang tinawhanon, di gyud ta. Pero salamat sa Ginoo ba nga ikatunan ta nga kung unsay naa nato atong ipagamit sa Ginoo, no? So kung unsay yatag sa Ginoo, privilege na nga kanang bitawng makadala siyang pulong. So munang ipagamit nato tong kibuhi sa Ginoo ay sayang kayo nga magamit na sa wala hinungdan. So kung unsay naa nato, ang Ginoo mo'y sana muhatag bitaw, ang Ginoo mo'y provide, muhatag og gahom. So pray lang gyud mi ninyo, mga preachers nga tagaan gyud mi kaalam sa Ginoo sa pagtuon nga mapakaon sad mo namo sa pulong sa Ginoo pinaagi sa iyang gusto nga sana itudlo nga ni kanato. Pray nato padayon pod si Pastor JK sa iyang health. Okay, so di ta maglangan dito sa pulong sa Ginoo. Open your Bible on Proverbs chapter 16. Duha ka verse atong basahon. Una na to basa Tristan, palihog og tindog. Lagi sa pagtawad sa pulong sa Ginoo. Proverbs chapter 16, atong basahon verse 18 una, and next is ang verse 5. Okay, kung nanamo si Amen. Amen. Okay, so Proverbs chapter 16 verse 18, read. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. In verse 5, itong basahon, that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Let's pray. Lord, salamat ning kapunon, salamat sa imong kayo, imong faithfulness sa mong kinabuhi. Salamat Lord nga makadala ko sa imong pulong karon. Salamat sa authority nga gihatag sa imong alagad. Sa Lord, nagpray ko Lord nga ikaw maghatag kaalam ni kanako, the Holy Spirit. Ikaw maga-remind, ikaw maga-trabaho kung say tok sa kong baba, pinaagi nimo. Lord God, sa ilo ako, gikan sa unahon kasing-kasing, hingloy ko sa humiling nga dugo sa cross. Himo ako sa takos sa pagdala sa imong pulong karon ug among itugyan ang tanan diha lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus namo manuluwas. Amen. Please sit down. Okay, so ang mensahe na to karon, the quiet sin that shouts. About ni siya sa atong gibasa sa pulong sa Ginoo, pride, no? About ni siya sa garbo. In verse 18, pride goes before destruction. Timan kaning pride naagyo ni nato, no? Isip tao, isip naagyo nato ni ang garbo. Ug mo ni kinahanglan nato bantayan. Isip Kristohanon, no? So the quiet sin sa tupabot dili nato ni mabantayan. No, it is a sin that goes unnoticed. Di nato mabantayan, usahay nato sa tungkol galingod. But it has an impact on the soul, relationship, and destruction. No? Dako kay siyang impact sa tong espirituhanon nga bahin ug labi na sa tong relasyon ngadto sa Ginoo, ngadto sa isip Kristohanon nganuman kay makabuba siya og relasyon and even makalaglag, makaguba sa tong kinabuhi, i-destroy ang atong life. Muna'y giingon diri sa pulong sa Ginoo nga pride goes before destruction. In verse 5, everyone that is proud in heart, it is abomination. Pasabot, dulumtanan. No? Dulumtanan sa Ginoo ang garbo. Dulumtanan sa Ginoo ang pride. To the Lord, though hand join in hand, he shall not be unpunished. Pride is the one nga most dangerous sin, not because it is loud. Dili siya yung nga saba kayo, nga kibadunggan nimo. Aliso this, because it is subtle. Ano man, dili nimo siya ma-detect mismo sa imong kagalingon, wa ka kabalo nga garbuso na ka. Di mo ma-detect usahay nga naa kay pride nga na hinahinay nagtrabaho diha sa imong kinabuhi. Dili nimo ma-detect mo nang kinahanglan bantayanan kayo. It is rarely announced itself. Pride doesn't knock on the door and say,
hi, hello, I'm here to ruin your life. No? Na ako kay para gubon ay mong kinabuhi. Na ako para dili ka makapadayon sa Ginoo. Na ako para di ka makapangalagad sa Ginoo, para di ka magamit sa Ginoo dili. Dili na to ma-distinguish mo ng kinahanglan na to bantayan. Nga naman, ang pride, it whisper. Muhunghung siya nimo. You earn this. No? Muha ang pride nga tungod nimo, tungod sa imong pagkamaayo, tungod sa imong paghago, no? Moingon na kasi mo tungod gyud sa akong kamaayo na inaani ko. Tungod gyud ni na inaani ang nahitabo sa akong kinabuhi tungod kay kanang ako gyud ning gikugihan. Mo nay trabaho nga naa ang pride nga moingon ka imong i-credit sa imong kaugalingon. Tungod ni nato. Nakahuman kog college, nakahuman kog eskwela, tungod ni sa akong pagkugi gyud. Tungod yun sa akong kamaayo, tungod sa akong kabright. Inaana ang pride na kinahanglan mamantayan nato. It suggests, you know better. Kani, ang pride, moingon ni nga, mas kabalo ko. Mas na ako'y kaalam. Nga naman, kay taas na ko experience, dugay na ko sa church, daghan ako gibasa nga verses, no? Bright ko, no? Cum laude ko, sa balay mong naabtan, nahimo kong inani. Mas na ako'y kaalam. Katulo, it convinces us, I don't really need God help right now. Kana bitaw moingon ka nga makalimot ka sa Ginoo ba nga naay Ginoo nga kinahanglan mo humble down ta nga kaning tanan gikan sa Ginoo nga di makalimot ka nga natrabaho na lang yung kasi mong kaugalingon. Tanan imong kusog sa imong pag-eskwela, sa imong negosyo, sa imong trabaho tungod sa imong kaugalingon ra gyud nga diskarte. Wala na ka ning tawag sa Ginoo, wala na ka ning nangayo og kana bitawng tabang ngadto sa Ginoo. That's pride. Nga kinahanglan na to bantayan kay kun di ta ka bantayan hinay-hinay nga malayo ta ngadto sa Ginoo. And giingon diri sa pulong sa Ginoo, distraction sa to pa pagkalaglag, no? Munang matingala ka unsa na imong kinabuhi, no? Kanang pabi kay mo paningkamot pagka kuan guba imong kinabuhi nga naman kananing kamot kasi mong kagalingon. Di ba? Kung maningkamot kasi mong kagalingon, kaapoy kayo. Kaapoy ka na kung maningkamot kasi mong kagalingon, imong kagalingon mo sa ligan. Sa dihang ma-fail ka. Sa dihang na-failures. Diya di mo mabati nga. Kaapoy kayo. Nya usahay, ulahin na ba? Ulahin na tamutawag sa Ginoo. That's pride. Kinahanglan na to bantayan. What pride really is? Pride is not just confidence. Pride is self-sufficiency that forgets God. Nga, kalabitang, tao kay kagsalig sa imong kagalingon. Tungod nako, maayo kay ko. Sa mga asaman nga skills, lahi-lahi man tag mga skills. Pag-abot sa sakyanan, maayo kay ko ana. Layo ra na sila. So pag-abot ani nga mga parte, maayo kay ko ani. Wala na kaning honor sa Ginoo, wala na kaning tawag sa Ginoo, kalimot ka sa Ginoo. That's pride. But pasalamat sa verse in James chapter 4:6. But he give it more grace. Wherefore he said, God resisted the proud, no? Ang Ginoo resist siya sa ngadto sa mga magarbuhon, no? Nagabatok siya ngadto sa mga naig pagarbo, pride. But ang pulong sa Ginoo, tanawa. But give it grace unto the humble. No? Na ang grasya sa Ginoo sa mga Kristohanon nga mapaubsanon. No? Kay mo natong studihan karon sa diyang mapaubsanon ta daghan, no? Buhaton sa Ginoo sa tong kinabuhi. So, confidence says, I can do this with God. No? Ano man? In Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart. Imong salig, imong pagtuo ngadto sa Ginoo, ngadto gyud sa Ginoo, and lean not into thine understanding. Wala ta nagsalig sa atong kagulingong kahibalo. Ano, limitado ra kay ta kung kita lang, limitado lang kanilang pagbarog dire. Di mayugo ana daning magstorya. Pero ato ra yung isalig sa Ginoo, paggamit sa Ginoo. Ano man? Na-apply na ko ni pasalamat gyud nga natay pulong sa Ginoo. Apply na ko ni sa akong trabaho. No? Everyday, daily na sa akong trabaho, sales, everyday gyud. Humble down sa Lord. Tabangi ko, Lord.
Salig ko nimo Lord nga ikaw mo plasta na. Every year kani gyud akong makakuan every year. Naagid mi ka ng plan for next year. Tanan nga mga kauban ako, pareha na ako mga posisyon. Moadto mig Manila to present our plan. Nya pag abot didto, hindi ka kabantay, mura kag maana kag kuyawan ni nila oy mga cum laude, summa cum laude, grabe kay mo paka-paka. Nya kita ni Bisaya ra kay nako pero naipulong sa Ginoo ba nga humble down ta kay kung humble down ka, musalig man ka sa Ginoo, no? Mutawag man ka sa Ginoo. Pero ang maana nimo ba na Lord salamat nga nakaila ko nimo Lord. Nga bisag kani sila tanawhanon, maayog yung kani sila. Pero pag-abot bitaw sa result, salamat Lord nga gamahanan ka nga among Dios. No? Nga maana ka Lord. Imo. No? Kabalo ta nga God is sovereign ang Ginoo. Moy sana kabalo siya'y hawak tanang creatures tanan dire. Pwede ang tao sa kupang giikuan sa diyang nanarbaho ko sa una. Salamat ko sa Ginoo nga sa diyang pag-apply nako pwede dili ko madawat. Kay as a salesman ako sa una, siyempre ang requirement yun na kabalo mo drive. Yan nanawag tong kabalo nga tag-iya itong nanawag nako. Pagtawag niya nga tawag siya nako. Pwede ma-interview ka nako karon ani din sa Samis. Nya hapon man to anak ko, ma'am pwede ugma na lang ana pa jud ko. Kaya ana siya nako nga kabalo man ka mo drive. Ni anak ko, ma'am di para ba kabalo mo drive? Pwede dito palang daan. Dili na. Bagsak natin no? Quality palang daan pwede kita dagan may mo drive dagan na. Pero ang Ginoo kung humble down lang ka, salamat ko manang mga leaders. Karong Martes ay mga blessing nga among i-share. Sugod na yun ko as a leader sa young people. Humble down, sakripisyo sa Ginoo kay Ginoo nagi favor sa Kristohanon humble. Nadawat ko bisag dili ko kabalo mo drive. And gitagaan pa yung position nga dili ubos. Ito pinakaubos as a salesman. Dito pa yun nga taas-taas nga kuan. So inana nga bantayan lang gyud nato atong garbo. No, bantayan lang gyud atong pride. Stay humble lang gyud ta. No? Nga naman. There's confidence says I can do this with God. But pride says I can do this. Wala gyud with God. No? Kaya na ko ni, anang pride. No? Kaya na ko ni ako. Kuan ani, master na kay kuan ni. Wa gyud ka nagpasalamat sa Ginoo, wa gyud ka nangay kuan sa Ginoo. Kaning kaalam nga sa Ginoo. At its core, pride shift the center of life from God to self. Ngunit gusto sa pride, ngunit gusto nga imbis ang sentro na tustong kinabuhi, ang Ginoo, gusto niya ma-shift ang atong kasing-kasing ngadto sa garbo. No? It's why Scripture repeated, warm us. No? Pasalamat na nga naipulong sa Ginoo nga mu-warm nato, mutudlo nato. Muna blessings sa Kristohanon nga naipulong sa Ginoo nga mo-correct nato, mo-remind nato nga dili na mao, no? Nang ingon diri sa James 4:6 tell us God resisted the proud but give grace to the humble, no? Himong makita dia that God doesn't merely dislike pride. Dili gusto ang Ginoo og garbo. He opposes it. No? Supak ang Ginoo na. Ug dili malipay ang Ginoo na nga sala na siya. Letter A. Ato ning bantayan. Pride's favorite distinguish. Bantayan nato ni. Ano man? First is pride doesn't always look like arrogance. No? Sometimes di nimo makita nga arrogante na kay ka. Sometimes it look like first refusing help because we don't want to seem weak. No, usahay mo refuse tagtabang. Ano man? Kay basin na lang ingnon tagkuan na ni. Di ta kabalo. Or basin
Di kukusgan. No, sa eskwelahan. Usahay, di na ta mangutana. Ano man, kay basig, ingnon ta nga, bugua po kay nimo, oy. Bani, pride na. No, pride na, usay. Di na lang ta mangutana kay basin ingnon ta og dili maayo. No? No, sa trabahoan, imbes ang imong boss o imong amo nga kabalo siya nga kinahanglan jud katabangan. O palayo Jimar, tabangi sa to si Kwan B kay need jud siya help. Imong i-reject ayaw. Kabalo na ko ani. Kabalo na ko ay na ko tabangi. Pride na. No, asa man sa trabaho, sa eskwelahan, no? Una-una ta, kabalo na ko ning kuan ni teacher, adi na ko mangutana, di na ta mo ask ano man kay kabalo ta. Pero pag abot sa exam, dito nang result naman. Pride, wa nang utana. Sa dili kabalo, ano, mahadlok. Ano man, mahadlok, maulawa, ingnon niya tagkuanan ni, di maayo. Lani, pride na. Kana bitong hadlok ka nga ingnon nga weak. Kadua, being unable to admit we're wrong. No? Yun eh. In Proverbs chapter 12 verse 15, Proverbs 12:15. The way of a fool is right on his own eyes, but he that hearken unto counsel is wise. Tanawa dire. Kana bitong di ka mo admit nga ikaw rong tanawa ingon sa pulong sa Ginoo. The way of a fool, no? Samak usa ka buang, no? Ang dalan sa usa ka buang tarong diha sa iyang kaugalingong mata, no? Mura daw kag buang sa imong kaugalingong mata, no? The way of a fool is right in his own eyes. But kani usahay man god, no? Kinsa man nato ang sakto katong mo admit usahay dili ta mo admit nga kita nakasala. Mo ni problema nato nga kana bitong dili nato admit tahon nga nakasala ta. Unang sa diyang magampo ka ngadto sa Ginoo kay apil man na sa tong pagampo nga kita sa grasya sa Ginoo even sana mga sala nga wala nato nakita ato pang ipasaylo ngadto sa Ginoo. Munang we need to admit nga kita dili ta perfect. Every day sa tong kinabuhi mo kneel down ta nga Lord pasayloa ko Lord. Hugasi ko sa imong mili nga dugo. Kanang dili gani ka mo angkon ka nga sayop ka, munay paon nga dili ka magpatudlo. Naman, that's pride. Dili ka magpa-correct, no? Dili ka mo mutuo sa pulong sa Ginoo. Ingon ka nga ayaw uyab-uyab jud ka. Imo yung i-prove nga di lagi ko sayop. Mingon siya ayaw pag bisyo-bisyo. Bisyo jud ka. Mubuhat jud ka sa mga butang nga supak sa pulong sa Ginoo nga naman. Dili ka magpatambag nga naman. Kay dili nimo admitahon nga ikaw sayop. That's pride. Ikatulo. Kani, looking down on others' failures while excusing our own. Kristohanon. Dili ta angay mo judge sa atong isip ka Kristohanon. Isip sa tao. Nga naman. Naingon sa Romans 2:1, therefore thou art inexcusable, O man, whatsoever thou art that judges, for wherein the judges another, thou condemnest thyself, for thou that judges doest that same thing. Timan karon mo judge ta sa Kristohanon. Wa ba ka nagtan-aw sa imong kagalingon nga ikaw pwede pod mahitibuan na. Mubalik ta nga kita we are sinners saved by grace. Grasya ra sa Ginoo nga kanabitaw makabuhat ta, makasunod ta sa pulong sa Ginoo. But usahay mo judge sa tao, atong i-judge ang tao, pero wa ta nagtan-aw sa tong kaglingon nga kita sad makasasala. Nga grasya sa Ginoo na save ra ta. That's pride. Ikaw pat,
taking credit for blessing while forgetting the giver. Muog yun atong badayan. Na kung unsay naa ni mo karon, it's a gift from God. Kay muog yun ay mo remind nimo sa imong humility ngadto sa Ginoo, Lord. Kung unsa ko karon, Lord, tungod yun nimo. Mubalik ka sa una nga giunsa ka sa Ginoo. Mo pag-bless giunsa ka Ginoo, pagtrabaho imong kinabuhi sa ako pang giingon, pwede ko dili madawat ato, pero kabubuton sa Ginoo, basta kabubuton sa Ginoo, iya gyud ang ihatag. Iya man gitugot. Ano man kay tagsa-tagsa nato na ay plano ang Ginoo. Og kana nga blessing nga gihatag ngadto sa Ginoo, kinahanglan ato ng pasalamatan sa Ginoo. Dili nato ang kunon nga tungod na sa atong pagkamaayo. Nakalimot na ta sa Ginoo. Imbes gi-bless na ta sa Ginoo, nahuman na tag-eskwela, mura ba ni kasagaran. Mga young people, nahuman nag-college, nakatrabaho na, nakalimot na sa Ginoo. Wala na nangalagad sa Ginoo. Nawala na sa unsay activity sa church, ano man, busy na kay sa trabaho. Nakalimot sa naghatag sa panalangin nga unsay gihatag sa Ginoo siyang kinabuhi. Ano man? Muni kasagara ra ba? Busy na kayo. Nakalimot na nga ang Ginoo mooy naghatag ana nimo. Nakalimot nga ang Ginoo tanan pwede na nihatag, pero unahon nimo tong dili para sa Ginoo. Mo na apil na sa training sa mga leaders. Pero kana ba? Makalimot ka sa nagtiyala na. Ano man, gi-enjoy nimo panalangin, pero naingon ang pulong sa Ginoo. Ang mapagarbuhon, no? Shall fall. No? Distraction, malaglag, matingala na lang ka, nawala. Ano man, tungod na sa imong disobedient ngadto sa Ginoo. Tungod na sa imong pride. That's remind nato, tagsa-tagsa. Kumusta man ka ngadto sa Ginoo? Kumusta man? Masig wala nakapasalamat sa Ginoo. Diha kung unsa ang gihatag niya nimo karon. No? Kay kung mapasalamaton ka sa Ginoo, ihatag nimo imong panahon sa Ginoo No? Ihatag nimo ang seek ye first. Unahon nimong Ginoo bisag magkiang-kiang. Hapon kiang ko. Ano ko lami ay tulog ko sakit man. Ang asawa. Oh, de. Mia ba kayo Tigo diri ko, Lord, salamat ani ko. Wala lang ko nag-drive, sakay ko sa Gismar. Salamat sa Ginoo sa kadaugan nga mag-remind ba nga, Lord. Busy kay ko sa trabaho, Lord. Pero mas dapat tagaan ka na kong panahon nga makalagad ko nimo, Lord. No? Merlin, busy kayo ni. Istorya mo itong Friday. Preacher, kung negosyo lang ba siya, preacher, di yun ako maapas. Kung kinahanglan yun nga tagaan yung panahon ng Ginoo. Mo sana sa tong Kristohanong kinabuhi. Nga usahay anan nga naa nato nga blessing, usay credit nato sa tong kagalingon, wala ta nakalimot ta nga ang Ginoo naghatag ana. Kapili na niya kuhaon sa tuwa. Kani kalima, spiritual pride. Di ta kabantay ani usahay. First is say moingon ta, I pray more than others, so I am closer to God. Usaya, mas mainumpuon ko ana nila kaysa munang duol ko sa Ginoo. Usay mo ana ta di ta kabantayan na ba? No? Usay moingon tay kadua, I know more scriptures. I memorize na kong verse. Daghan kay kog verse na memorize. No? Munang I'm more mature. Munang ma-memorize man ako. Pero pag abot sa application wa. No? Mura ba ni kasagaran sa mga people? Munang pray gyud nato tong mga kaanakan, dili lang taman sa pag-memorize na verse. Dili lang taman sa kanay bitang pag recite diya, kundi ikinabuhi. Kung unsa atong nakatunan, unsa atong nabasahan dire, ang importante gyud ang application. Ako gyud ang nadunggan sa grasya sa Ginoo. Itong ni testimony si Ate Merlin dire, ang application gyud sa atong Kristohanong kinabuhi. Kay diha nagmatter ang Ginoo. Dili sa imong ka-bright sa memory verse. Pero maayo na kay mohatag yung nag-knowledge nimo kay mo ginakinahanglan nato aron makabatok ta sa mga pagsulay o atong giatubang sa atong Kristohanong kinabuhi. Pero ang importante nga ato yung i-apply
Dili ta magpagarbo nga mas maayo pa ko, mas dagan pa ko memory verse, mas kabalo pa ko sa story ni kuan Solomon, ni tanang Bible story, kabalo ko ana. No? Katulo, I serve more, nangalagad ko, appeal ko tanan, I serve more, so I'm more righteous. No? Na ako sa choir, na ako sa activity sa church, winning na ako. Pero imong heart, mapagabuhon. No? Mas mature ko. Tanawon ko nila nga, faithful kay ko. No? Faithful lang ta ka, imo pa yung gisayop. Imo pa yung gisayop, imo kasing-kasing, naanaw ta ka, nag-faithful lang ta ka sa Ginoo. Pero imo kasing-kasing, naaday garbo. No? Kaupat, I don't struggle like Dido. Wala ko yung mga struggle, kay, siyempre, sa grasya sa Ginoo. No? Nagkuhan man ko, nag-obey man ko. Pero, hinambog ba? Simong ko gulingon. Kinanglan na ito nabantayan. Ano man, kinahinay, wala takabantay, kinahinay, nga kina mo destroy sa tong Kristohanong kinabuhi. Tanawa gani. Makita ninyo sa church, katingala lang ka, kalit lang kahagbong sa sala. You praise name, you pray, ingon ka, sa grasya sa Ginoo, pero wala ni nabantayan. Naghamit ko sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, ning-obey ko, pero wala nabantayan ang pride. Ano man? Spiritual pride. No? Di mo bantayan. Letter B, the cost of pride. No? May resulta of price of pride. Pride always promises elevation. No? Kaya ipataas yung ka. No? Kung pataasin yung lingon, ikaw pinakain ka. But delivers isolation. Usahay, kung naatay garbo, usahay, di nakabalo mo shake hands sa itong mga bisita, di natakabalo mutabang sa kitang i-disciple ni mo. Ano man? Because of pride. Di ka magamit sa Ginoo. First, it damages relationship. No? Kung taas ka garbo, in Proverbs chapter 13:10, only by pride cometh contention. Munang maglalis jud. No, kay di man papilde. No, i-prove man jud. Muna sa kalibutan. Grabe na sa kalibutan, nagyo na. Pero salamat sa pulong sa Ginoo ba nga gituduan ta mo humble down. Kung naay mga suggestion, itaangay maglalis oy. Lisod kayo Kristohanon ta, naglalis ta, naadto tag barangay, naadto tag ulaw kayo, murag wa ta natudluan sa pulong sa Ginoo. Ha? Di ba? Sa kalibutan na. Ang kanabitaw di magpapilde, ako yung maayo sa kalibutan na. Pero kita, Kristohanon, salig na to sa Ginoo. Salig na to sa Ginoo. No? O sige, ingon dire, only by pride cometh contention, but with the will advice is wisdom. Kanindot. Humble daw ta. Humble daw ta sa pulong sa Ginoo. Mutuo ta. Kung say advice, sa alagad sa Ginoo. Isa may mo advice nimo gikan sa pulong sa Ginoo atong paminawon kay na munay muhatag nimo wisdom. Amen. So kadua, it hardens heart. No? It hardens heart. In Proverbs chapter 28:14, happy is the man that feareth always. Di man no? Kanang mahadlokon ka ngadto sa Ginoo. Kay kanang kalipay. But he that harden his heart shall fall into mischief. Padulong yun ka ngadto sa pulong sa Ginoo. Yun ang kinanglan ato yun yung i-apply sige tag kadungo kani mga verse kasagaran. Kasi sa Ginoo, sige nato nga dunggan. Pero kinanglan i-apply nato ni sa tong Kristohanong kinabuhi. Gahi na kay to kasing-kasing di na ta magpatudlo yang people, no? Usay kita nga gi-bless ta sa Ginoo, di na nung ta magpatudlo, gahi na nung kay ta kasing-kasing. Kinahanglan na to nabantayan. Ikatulo, it blocks repentance. Di nakakabalo mangayo o pasaylo nga to sa Ginoo, di nakamunil down every day sa imong Kristohanong kinabuhi. Basta di nagay kaampo-ampo bantay.
Wa kay gana pagampo, bantay ang imong kasing-kasing. Basig garbo na. So, it blocks repentance, no? Di nakakabalo mo duol ngadto sa Ginoo in Proverbs chapter 28:13, he that covereth his sin shall not prosper. No, kunaga ni kay sala di ang gitaguan, gibalik-balik. Pride na kundi ni mo nabuhian. Kung nagay kay sala nga kanabitong di gyud nimo ipangayuan og nga kagrasya sa Ginoo Lord, mawala ni Lord tabangi ko ani. That's pride nga naman. Kay wa ka nagtinguha nga mawala na. Wa ka na tabang nga to sa Ginoo nga naman. Kay imong gipaunduyonan. Usahay mo ingon ka kaya mawala ra lagi ni malimta di na nako lagi buhaton nagsalig kasi imong kagalingon. He that covereth his sin shall not prosper. Not prosper. Bantay. Di ka muswag. Bisa pag unsa ka bright. Pero naingon ang pulong sa Ginoo di ka prosper, di yung ka mo prosper. Bisan pag unsa na imong skill, kay daghan karon. Kung nagtrabaho mo ko sa corporate world, daghan karon nakagraduate. Mga honors, pero walay trabaho. Di lang ako makuha ng statistic, pero halos katunga, walay trabaho, nakagraduate. Not prosper. Kung gusto kag favor nga to sa Ginoo, sa gingon, but whosoever confess and forsake them shall have mercy. Na ang kaluoy sa Ginoo. Kung kita willing ta mo paubos, mo deal down, mga igpasaylo. We are not perfect. We are saved by grace. Mga tagpasaylo sa Ginoo every day sa Kristohanong kinabuhi. Ikaapat, it keep us from grace. No? Makapahimulag kanato sa grasya. No? In 1 Peter chapter 5 verse 5, likewise, no, bantayan ni, ye younger, submit yourself unto the elders, ye all of you be subjected to one another and be clothed with humility, for God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Ano man, ang pride baka himulag nato ngadto sa grasya sa Ginoo. Ano man, kay dili naman ta mangayo grasya sa Ginoo, kay akuho naman nato. Nga di na ta, Lord, salamat sa imong grasya, Lord. Nga imo ning gihatag, Lord, imong gi-provide, imo kong proteksyonan. Dili kay musta man ka, Brad? Musta? Okay ra, pastor? Okay ra? O yun kay ingon nga, salamat sa Ginoo, grasya sa Ginoo, pastor. Ang Ginoo nag-bless, ang Ginoo maayo kayo. Di kita ka sa Ginoo. In James chapter 4:6, atong ibasa, but he give it more grace, whatsoever he said, God resists the proud, but give it grace to the humble. Nanaon nato, every major Bible character fall has pride somewhere in the story. So atong example is si Pero. Si Pero kabaluta nga si Pero, he hardened his heart. In Exodus chapter 9 verse 12, and the Lord hardened the heart of Pero, and hearkened not unto them as the Lord had spoken. Makita nato si Moses, God sent Moses to free the Israelites from slavery to Egypt. No, gisugo, gigamit si Moses ngadto para makagawas ang mga Israelites. But unsay gi-response ni Pero in Exodus chapter 2, and Pero said, Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let go Israel. No? Sama na inyong Diyos nga ako ni pagawas ning kuan. No? Gahi kay kasing-kasing. No? The consequence is nakita nato nga its plague intensifies, but Pero heart remains hardened. No? Gahi gyapon kay siyang kasing-kasing. Daghan na kayong mga batok na mga kuan diri kaning 10 ka plague, no? Water turned to blood. So paano mga pestilence, frogs, darkness, death of mga hayop patay. Apil ang iyang firstborn. Pero gahi gyapon kay ang kasing-kasing. The lesson is bantayan nato. Pride and self-sufficiency blind us to God authority. Tungod, no? And harm both ourselves and others. Tungod sa iyang kagahi, sa iyang kasing-kasing, sa iyang pride,
daghan kay naamong, daghan kay nangamatay. Apil pa ang iyang firstborn nga anak. Hey, Christian, usahay kung di ta kabantay sa tong anak, ay sa tong garbo, basin ang atong pamilya maamong maapil. Gahi kita ulo, usay basulo na to atong anak anong inaana tungod na sa atong pride nga gibuhat. Atong pagkabuhon. Usaw na to pagtudlo sa atong anak, na mismo kita wala gani ni ubay sa pulong sa Ginoo. No? Nga sige ra tag ingon sa Ginoo, mga lagad na ligo sa Ginoo, mukuyog na lagi ko. Usaw nimo pa-teach ang imong anak mismo ikaw. That's pride. No? Maamong. In James, dire next. Sini King ni Nebuchadnezzar, no? Extolled himself, no? Iyang gipataas iyang kagalingon na stories. And Daniel chapter 4, the king spake and said, "It is not the great Babylon that I have built the house of the kingdom by the might of my power." Sa tupa iyang giangkon nga maayo kay ko tungod ni sa kong kaalam, tungod sa kong gahom, no? And for the honor of my majesty. Pero nakita na to ning storya ni, no? Diha sa verse 32. King ni Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had enormous wealth and power, but his pride mo'y nakadaot niya. He boasts about Babylon and his own achievement. Iyang giangkon tungod siyang pagkamayo. But he forgetting God. Unsay gibuhat siya? No, gihimo siyang wild animal, oxen. Naa diha sa verse 32. And God humbled him by causing him to live like a wild animals for a period of 7 times. Naa diha sa verse 32. No? 7 times. Masabot ana sa Bible scholar ra, 7 years ka tungod sa imong pagkagahay ulo. Gibos mo nga maayo kay ko. Inana ka crucial, inana ka ang Ginoo masuko sa mga Kristohanon nga mapagarbuhon. Naay pride, munang bantayan nato. But salamat, the restoration is when King Nebuchadnezzar acknowledged God's sovereignty. He was restored to his kingdom and praise God. Di na tamo agyani. Bantayan nato mga itagrasya sa Lord, bantay Lord sanay. Every time mag-pray ta, apil lagi na siyempre, Lord, hugasi akong hunahuna, si mga hamiling kadugo, kung kasing-kasing, Lord, kung sa may naa ni Lord, na may pride ani Lord, tabangi ko Lord, nga mawala ni. Kaya gingon diri, pride, dili na to usahay mabantayan. Di na to ma-distinguish. Okay? Kadua, how to get rid of pride. No? Saan na to paglikay? Una, first is be humble. Kasagaran nga babay mawasahan dito na ato nga verse diri. Humble yun. No? Ang kasagaran ang giingon sa pulong sa Ginoo, be humble. Be humble or humility. Humility, di ba nini? Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Bot pasabot ang humility, dili pasabot nga ubos kay ka. Tanawon. Kundi nagpaubos ka tungod kay grasya ra sa Ginoo ang tanan. Amen? Nga imbis na blessing nga gihatag sa Ginoo, nagpabilin nga ikaw mapaubsanon. Jesus himself is our model. In Philippians chapter 2:8, and being found in the fashion as a man, he humbled himself and become obedient unto death, even the death of the cross. Grabe ang gibuhat ni Jesus Christ. Pwede ta di luwason si Ginoo. Pwede ito niya dili tiwason. But he humbled himself. Pwede ang Ginoo, if anyone had the right to pride, it was Jesus Christ. Pwede niya buhaton. And yet, he chose humility. Iyang gipili nga mapaubsanon. God is a role model of our humility, humbleness. As scripture says in verse 19, iyang giingon, wherefore,
God also hath highly exalted him and given him a name which above every name. Ha? Ang Ginoo gyud iya yung ipataas katong Kristohanon nga mapaubsanon. No? Iya yun ang buhaton nga naman saad na niya. Pero katong daas kay pride shall fall. Distraction. Munang walay kumo nga magpaubos ta. Walay kumo nga kanay bitong teachable ta, which is humbleness. Ano man kay naa ang knowledge, naa ang kahibalo nga atong ma-absorb. No? So, humility doesn't lower you in God's eyes. Dili ingon na nga low kay ka sa mata sa Ginoo, ubos kay ka sa mata sa Ginoo. But it possessions you for God's grace. Naa ang grasya sa Ginoo sa mga Kristohanon nga mapaubsanon. Lastly, letter B, walking in humility. Moni, grasya sa Ginoo nga atong buhaton. So how do we fight pride? So, first is, we remember everything we have is a gift. No? Naa na to karon gasa na gift na sa Ginoo. In James chapter 1 verse 17, naingon ang pulong sa Ginoo, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow or turning. No? Tanan, no? Ang matag maayo nga gasa ug ang matag hingpit nga gasa gikan sa itaas ngadto sa Dios. Ngadto sa tumahan. Munang kinahanglan be humble nga kani nga naa nako karon gift ni sa Ginoo, dili ni ako. Dili na imo. Munang ihatag na sa Ginoo. I-offer na sa Ginoo kay iyan. Grasya na sa Ginoo. Imong pagka na kay wisdom, kanang panalangin nga gihatag sa Ginoo, i-recognize na it is a gift. Dili na tungod sa imong pagkamaayo, tungod na sa grasya sa Ginoo. Kadua, we invite correction instead of resisting. In Proverbs chapter 12, 1, no? Mo ni problema nato karon labi na sa mga young people, no? Sa atong anak. No? Whoso loveth instruction, loveth knowledge. No? Kinsa tong nahigugma og instruction, pagbadlong, naagyoy knowledge ay kahibalo nga imong malawat, but he that hateth reproof is brutish. Munang karon bantay ko sa mga young people, lisod kay ni. Muni kasagara, dili magpakorek. Even kita usahay, magkadugay na sa Kristohanong kinabuhi. Lisod na nung gahi na nung kaita. No, say dugay na ta sa Kristohanong kinabuhi. Gahi na nung kaita kasing-kasing. Unang pasalamat ta nga naipulong sa Ginoo, mo remind you nato. Sao na lang yung walay pulong sa Ginoo. No? Pasalamat kita mo nang musimba kita. Mo nang mubasa gito sa pulong sa Ginoo aron ma-remind ta, ma-correct ta. Kay bisan kanya kong anak nga uli na ta. Bati na ning nawong musukol. No? Wa gina to nagitudluag sukol. Uli na ta kay sobra na yung pagdula. Sukol. Pero salamat ta nga naipulong sa Ginoo. Nga ato lang yung ipos sa tong anak. Makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo atong itudlo. Nga aron sila makat-on ani nga every time nga naay correction, ilang akseptahon, ilang dawaton kay blessing na. Mo na'y problema sa mga Kristohanon kung dili, no? Dili magpatudlo, no? Munang atong i-invite kanindot ana nga nay mo tudlo. Salamat ko sa grasya sa Ginoo nga basketball lang, no? Nausab akong kinabuhi. Basketball lang as na save. No? Na blessing. Tungod sa pulong sa Ginoo, tungod sa alagad sa Ginoo, gigamit diri. Ka blessing ana nga na imong correct nimo. Sa una nga
Kanilang inaanad kang Pastor Chris, iso ka na si Pastor Chris, biya mo, coach. Pag tingala mi, pag wala na si Pastor Chris, kinaanad na mi si kasaba, si Kwan, nangita mi, ano man, naanad na ka na si correct ni mo. Nindot kayo ni, ano man, nindot yun kayo na mo correct. Salamat, blessing yun kayo na, ano man. Kaya pag abot ni mo na dito sa corporate world, sa trabahoan ni mo, asa bang ka? Naana. Pero kung wa ka naanad, ana, resign ka. Ano man, kaya di man ka magpatudlo. Pero sa grasya sa Ginoo, na ipulong sa Ginoo, nga every time na ay mutudlo, mubadlong nato, mapasalamaton ta, sir, salamat sir. Sige sir, no, dili bitaw nimo sus kalibutan, basta kasaban, masuko. Di man gani magyaw-yaw des tubangan pero sa likod magyaw-yaw. Di ba inana? Inana. Pero pasalamat ta sa pulong sa Ginoo, nga gitudloan ta. Every time na ay correction, maminaw ta. Kana imong amo karon, kung asa man ka nagtrabaho, blessing na. Paminawa na. Paminaw sa authority sa giwali pa ni Pastor manon Pastor Clyde. Preacher Clyde, obey. No? Obey. Kanindot nga na mo correct aron masakto ka. Amen? Katulo, we confess sin quickly. No? In 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Muna akong gingon, to have a spirit-filled life, muna itong Sunday school na to, appeal yun na ang confession sa imong sala daily. Eh kung dili na siya ni mo, let go, di na mo pagpasaylo, mo na siya hindrance, mo na kuptan sa yawa, nga, sana, mo iyang kuptan bang aron dili ka i-bless sa Ginoo. No? Muna i-confess na to. Unsa may sala o sala nga imong gibuhat, we are not perfect, daily na nimo i-confess ngadto sa Ginoo. To have a spirit-filled life na ato Sunday school. Kay ang Holy Spirit kumudumala sa atong kinabuhi. Dili atong flesh. No? Makasunod ta sa pulong sa Ginoo. Naay ang wisdom nga unsay angay natong buhaton na ang Holy Spirit if we confess our sin, no? Ikaapat, we serve without needing recognition. No, kinaanad ta ni, no? Sa tarbahoan, muna sa mga unbelievers inana na. Grabing kuan para makasaka sa stage ana nang kasagaran sa mo sa sales. Maningkamot ko kaayo kay para makasaka kog stage. Pag ando, pag kon, wala na tawag ang ngalan, wala. Gusto yung recognition. Bahalag na ay sa kalibutan, bahalag na ay pasakitan ni mo, na ay dauto ni mo para i-recognize yung ka. Hey, Kristohanon, pasalamat na sa pulong sa Ginoo. In Colossians chapter 3:23, we serve without needing recognition. And whatsoever you do it heartily. Sa itong pagpangalagad sa Ginoo, wala tay angay ikatago sa Ginoo kay kita man siya itong kasing-kasing. Ato na yung tarungon nga kinasing-kasing nga itong pagpangalagad sa Ginoo. Dili nga pagpasigarbo nga nakita man na si ante, si mong amo ba na, si pastor, kita ka aron ingnon ka. No? Ingon sa Ginoo dira, whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Dili para sa tao, para sa Ginoo nga naman. Eh kung imo nang buhaton para ma-recognize lang ka aron nindot ka sa mata sa tao, kinsa ba na imong gipa-please. Di gyud na mahitabo sa imong gistabuhanong kinabuhi. Nga ma-please nimo ang tao. Nga naman, labi na sa sales, karon maayo kay ka. Pero maabot na gani imong time nga kuan ka ba? Nawala, ana man ang sales, taas. Pag abot nimo dire, dauto na ka na sa imong amo, sige kuan. Inana, di nimo na ma-please ang Ginoo. Tarungon na totong kasing-kasing, ano man.
ang Ginoo nagtan-aw sa tong kasing-kasing kanunay nga kinahanglan ato nang iunor nga sa Ginoo. Lord, sa may salamat Lord, mubalik mo ta nga unsay gibuhat sa Ginoo dito sa cross aron masave ta. Mo gini sa grasya sa Ginoo, sa pulo sa Ginoo, mo gini balik-balik nga pagwali ni Pastor Chris. Kung nagpray ka og panalangin, pero wala ka nangalagad tinud-anay ngadto sa Ginoo, kalimti na lang nga panalanginan ka sa Ginoo. No? Kinasing-kasing yun. Kung naaman ka diya, kinasing-kasing pangalagad sa Ginoo. No, balag walay kapalit diya, wala unsa ba na, pero ang Ginoo nagsaad, your labor is not in vain. Basta nangalagad lang ka sa Ginoo kay noon, nahigugma ka sa Ginoo nga nagluwas nimo. Kay bisan pa lang ang imong kinabuhi, dili ka bayad, pero ang Ginoo iyang gibayaran to sa cross aron makadawat ta sa kinabuhing dayon ngadto sa langit, nga imbis didto ta padulong sa impierno. Inana ta kahigugma sa tong Dios nga usahay mukuan tag kapalit, no, di ta kabayad. Mo kinahanglan bantayan nato atong pride. Ikalima, we stay close to the cross muna kong gingon because pride cannot survive there. In Philippians chapter 2:8, and being found in a passion of man, he humbled himself and become obedient unto death, even the death of the cross. Dili na to ni kalimtan. Every day sa tong kinabuhi, unsa ang gisekripisyo ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. Iyang giantos ang tanang lapdos, ang kasakit, iyang giantos para masave ta. Kung ato ni hinumduman everyday sa tong kinabuhi, muhambol down ta, Lord, salamat nga imo kong gisave. Makaana ka sa daily say mag-drive ko diha sa padulong sa bridge. Nindot man kayong view, Lord. Thank you, Lord. Naa ako diri. Salamat, Lord, sa imong gibuhat sa imong kinabuhi. Magpadul tabangi ko, Lord. Tabangi mi, Lord, nga paduol ko nimo, Lord, kay ang safety ra man gud naa sa Ginoo. No? Naari yun sa Ginoo ang safety. Kung gusto ka nga ay imong kinabuhi, no, prosperity, naari yun sa Ginoo. Di yun sa imong kaugalingong kartiyo, imong kuan, magsalig ka, yun. Naari yun sa Ginoo. Naari yun sa kamot sa Ginoo ang tanan. Muna mubalik ta, mo deal down ta. The ground at the foot of the cross is level. Mubalik ta. Nga unsay naabtan nato, mubalik ta, humble down. Kung unsa imong gisugdan, humility is very important. In closing, pride says, look at me. Makabati na gani ka nga tanan imong gibuhat para na sa imong kaugalingon. No? Ako ning buhaton kay aray may noani ko. Kalimot na ka, nagika na sa Ginoo. Di nakakabuhat sa Ginoo. Mga leaders karong Tuesday, tawa ko naay estudyante siya. Klase anak. May klase anak ay isang holiday. Anak ko absent. Akong gisulaya absent. Ma-recall na ko ba? Lord, salamat Lord nga gitudluan mi aning nga i-priority ka sa mong kinabuhi. Every time kani sa una si Pastor Chris, basta basketball absent ko mo ginaingon. Pero kabalo ko sa iyang purpose. Kasabot siya nga na ako'y commitment kadto sa Ginoo. Absent ko kabalo siya basta sa soul para sa kalag agyod. Sa time nga leader ko sa young people sa grasya sa Ginoo, mo na importante kayong commitment nimo ngadto sa Ginoo. Daghang okasyon sa mong pamilya nga wala ko kay naa ako diri. Kay kasagarang okasyon, December camp sa unsa pa na Holy Week, mga camp gyapon, mga family camp, naa ako diri. Ano man, is commitment ngadto sa Ginoo nga unahon ang Ginoo. No? Inana ang gipangita sa grasya sa Ginoo ay imong sakripisyo ngadto sa Ginoo. Kay i-honor na niya. Tanom lang. No? Kabantay Moingon na gani ka, magtan-aw na ka sa imong kaugalingon, that's pride. Humility says, look at Him.
But pasabot kani sa Ginoo, Lord, salamat. Dili ingon ka sa kanus mo, Lord, salamat Lord sa kaalam, sa proteksyon. Salamat Lord. May we be a people who walk humbly with our God. Because when we kneel before Him, we never fall. No? Ang Ginoo nag-promise, di gyud ta pasagdan sa Ginoo. Di gyud ta destroy sa tong kaaway. Di gyud ta kung unsa may naa nato, imore pa ta i-bless sa Ginoo. Kung humble down lang ta ngadto sa Ginoo. Mosalig lang ta sa Ginoo. Ato lang ikuha na tong kaugalingon ngadto kanunay sa Ginoo. Amen? Hopefully dagantag na katunan. Kaning pride sige na gwali nga na dunggan niyo as reminder nga kani lisod ni kung magpabilin ni sa tong kinabuhi. Malaylain paagi kundi we need to humble down, humility. Let's pray. Palihog og tindog, pray ta. Lord, salamat sa reminders imong gihatag nga ni kanamo. Salamat sa imong pulong. Salamat Lord nga diin kanang makatuna na mo gikan sa imong pulong. Nagpray mi Lord nga kani amo yung maaplikar sa mong Kristohanong kinabuhi. We are not perfect. We are saved by grace. Salamat Lord sa imong gugma. Sa Lord tabangi mi sa church Lord God. Kay kani pwede ni siya nga makadestroy sa mong unity sa church. But kung kami humble kanunay diha kanimo, nanginhanglan diha kanimo, din ikaw maga-bless o ikaw maga-protect kanamo. Lord, sa mong pagpanguli karon, ikaw mag-uban mabot ni sumpa ni nga safety. Tanan Lord God, next week Lord. Karong si manahuna Lord God. Ikaw mag-uban namo sa mong mga buhaton, sa trabaho, sa eskwela, ug sa mga mong negosyo Lord. Ikaw mag-provide, ikaw maghatag. Tanang dugimaya among ibalik diha kanimo, in Jesus name we pray. Amen and amen. Kaya itong recite, anong pakisaad, gihimo na ako nga partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ko siya sa akong pamilya, sa akong paeskwela, sa akong paglambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, ug sa akong balatian. Kusog ug hantod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga tiliwala sa magsulay nga moabot ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madayaon, malig-on nga ugmaon alang kanako. Mahimo nako sa akong paeskwela nga dili mo biya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako magabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako malipayon nga dili subo ang Ginoo. Mahimo nako makapot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako malapuson sa akong paeskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan kung antuson nga dili mapasagdan akong relasyon ngadto sa Ginoo. In behalf sa Pastor JK, mayong hapon sa tanan, God bless us all.